Last Friday, maraming hindi nakasama sa atin, pero I believe in my heart na this message is also for you. Sapagkat nagkaroon tayo noon ng Youth Prophetic Conference na ang sabi doon, ang mga kabataan, si Cristel kasama siya, napakapalad ng mga kabataan, sapagkat may layunin ang Diyos sa kanila dahil sila yung mga masisikasi, pero tuturuan natin mga magulang, pero kasama rin tayo mga magulang. Sapagkat sila ay parang anak, tayo naman yung bow. Hindi sila magagamit. Ang palaso, hindi magagamit kung wala yung pana. They go hand in hand. Tama ba? Subalit kung tayo ay puro pana at wala namang palaso, wala rin gamit. Ipagpupukpok mo naman. Alright? So, sabi, ang mga kabataan na ngayon talagang because of the Facebooks, because of the Twitter, Sky, whatever. At ito yung market na yun, yung anong tawag nila doon? Social revolution. Na ang tao, kaya mo makipag-usap sa lahat, iisa na ang kulay ng buhok, iisa na ang shorts, iisa na ang bihis ng buong mundo. At ang demonyo na ang may control, pati ng mga kabataan. Siya na nakakita na hindi na natutulog. Nagkukulong pa sa kwarto. Para kung tawa ng tawa ang Diablo na, hala, akin na! Ang lahat ng tao sa mundo, and I will be king. Kaya sinabi niya sa Isaiah, puro I will. At kung gusto niyo malaman yung mga I will niya, basahin niyo Isaiah 14. Napakahalaga lalo sa panahon ngayon ang magbabad sa salita ng Diyos. Because God is closely speaking to each one of us. At lahat ng nagaganap dito ay nagaganap sa buhay natin. At nagiging iba ang ating mga paglakad, pagnagalita, sapagkat nalalaman natin ang urgency ng time. At dahil dito, nung nakaraang April ba? Ay, yung sa bootcamp. Bago pa mag-bootcamp, 12 never in the history na ang buleta ay natulo because of concert, because of, basketball, nakapuno at naging mainit. Sabi nga nila yung mga coordinators na nakasama ko ay iba na namang amoy. Siyempre, sa init. Babad pa sa init, pagpila pa lang. Pero ang point doon, ang saya-saya kasi, is this what you are saying, devil? That these 12,000 plus at meron pa sa labas, that these are yours? No. Ang Diyos pa rin ang nakaupo sa trono. Amen. Ang Diyos pa rin ang siyang may last laugh. Amen. So we are in the center of the plan of God. So ito, nagkaroon ng ilang meeting na naman kasi for October 31 to November 2. At ang challenge ko sa inyo ngayon, dahil matindi na ang inyong naunawaan at may mga nakakakita sa inyo ng mga visions and everything, dagdagan na ng pagbasa ng Bible kasi baka akala ninyo, hindi kay Lord yun. O kaya, may mga kung ano-anong, yung pala hindi galing sa Diyos. Lalo na yung may mga boses na maliliit, tapos nagtatumbling-tumbling. Buti na lang, motive na ako. Kinausap ko na. Sabi ko, nanay na tawag ko. At magpahayag ka na sa akin. Buti na lang hindi hinayaan ng Diyos. Kasi kung nangyari yun, never akong tatanggap sa Diyos. Kasi naawit ako eh. So sa inyo, bilang warning, go to the Word and confirm whatever you are seeing through the Word because ito ang pinakasiling natin ng lahat ng katotohanan, ng lahat ng mga kasinungalingan. Whatever is not in the Word of God is all lies. Mga ano lang yan, mga kaisip and imagination. Sabi nga ng
2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Our warfare, ang ating digmaan, hindi sa laman, hindi sa mga armalite, but, in the Spirit, we cast down every imagination. Kaya kung ano yung laman ng isip mo, alam mo, kaya mong pagalawin na. Kaya mong humawa, kaya po niyan, kaya palakol, kaya mong ipalakol sa asawa mo, pag may laman ng isip mo. Tama ba? The battle is here. At ito ang kinokontrol ng kaaway. Right? So, let's proceed. Hindi niya kaya ang mga kabataan. Ang Diyos pa rin. Kaya, mga kapatid, ang hamon ko sa inyo, this time, October 31, hindi kayo manghihingi ng 300 pesos sa inyong mga mami at sa inyong mga daddy. Hindi ako narinig. Hindi kayo manghihingi ng 300. Yay! Sa inyong mga nanay. Sa inyong mga tatay. Yay! Wala sa inyong baon, kayo ay magpuputol sa sarili ninyong pambayad ng bibig. Yay! Kuha ang mga mami. Kasi nagmamature ang mga kabataan. At ipapakita niyo sa Diyos, hindi nagkamali si Lord sa pagpili sa inyo dito sa last days sa inyo. Alright. Okay. Overcame him. Sino yung him? Yung kalaban. By the blood of the Lamb. Importante ang dugo ni Jesus na tayo, ibig sabihin, you know your stand. Alam mo ang iyong kalayan, alam mo ang iyong katayuan, na hindi ka lang religious, alam mo na ikaw ay tinubos. Kung paano tinanggap mo si Jesus para siya na magmaneho ng buhay mo, siya na talaga magmamaneho. At ikaw ay iniligtas na niya mula sa sin, sickness, and death. Hindi ka na pwedeng mamatay dahil bakit? Ito, uuwi. You need to live this. Because may nakatira rito. Hello. May nakatira rito. No? Tapos ito, sakitin, pero dahil tayo ay templo ng Diyos. Hindi templo ng demonyo. Kami ni Brother Anthony, karamihan, Brother Joji. Nisipan ni Brother Joji, binabalikan ako ng diablo. Hindi, malaya ka na. No? Na, itong katawang to, templo daw na ng Diyos, pero sa totoo, templo lang. Bakit? Ang lumalabas dito, hindi galing sa Diyos. Puro pagmumura. Ang lumalabas dito, puro sa mga kaisipan. Hindi mga isip ng tama. Puro nagdududa. Ang tawag daw doon, paranoid. Nag-iisip ka, hindi naman naiisip. Nagbibintang ka ng bagay na hindi naman totoo. Tapos nagtatago ka pa. Meron kami pinag-pray last Friday at yan ang kanyang problema. Nagbibintang siya, nag-iisip siya, nag-a-accuse siya ng hindi naman totoo. At ang sabi sa kanya ng kanyang teacher, yan ang problema mo ay isang tinatawag na paranoid. What is paranoid? Sino may control ng isip ko? Sabi ko, kung paano nakarating ka dito sa church ngayon, isang victory. At mula ngayon, malaya ka na dahil nakapasok ka. Dahil ipag-pray ka namin. Inaamin niya. Marami kasi hindi umaamin. Kaya, yun pa rin. So, ang point natin dito, importante yung blood. And they overcame him by the blood. Importante yung ating, di ba, si Jesus. Kaya siya namatay. Para hindi na tayo mamatay. So, yung pagdalang rin niya ng dugo, tayo ay natubos. Importante yun. Pero higit pa ron, yung patutong natin. Yung ating buhay na namumusak. Maraming born again, walang testimony. Walang hindi tuloy. Sabi, and they overcame him. Sino yung him? The enemy. By the blood. And to the point that they didn't love their lives. Even unto death. Okay. This is the word for today. The subject of death is something that people do not like to discuss. Kaya you know, they did not even love their lives even unto death.
there is something in them that caused them, to face the face of death. Ang point dito is, in this time, it's going to be different. Death is going to be in a different dimension at this time. Na magiging kasarap-sarap sa mga nagmamahal. Ang kanyang blood ay na-wash at ang kanyang testimony na kahit ang kamatayan pa ang suugin ay kanyang mamatamisin. People are not going to be afraid to die because sabi nga, if ever I'm going to die, it's going to be something like, anong ibig sabihin? It has a purpose. Ang buhay natin ay mayroon ng halaga. Hindi na yung katulad dati. Bahala na. Ngayon, purihin ng Diyos. May halaga na ang buhay natin. Amen. May halaga na. Ha? Kaya, kagaya ni Hana, kagaya na nag-birthday si Tatay Boy, tuwa siya. Kasi may halaga na siya. Nabigyan siya nung galing sa Mumbai. May halaga na. So, there's a purpose. It's going to have a purpose. Remember nyo, sabi story ni David Johnson, na yung kanyang anak na si Andrea ay pupunta sa ibang bansa at nagpapaalam sa kanyang daddy, si David Johnson. At ang sabi nga, Dad, if ever madelay ang uwi ko, mayroon akong inibig dyan sa Bible, huwag mong bubuksan. Not until. So, ang nangyari sa akin, sige anak, sige ito. Kasi, i-restore niyo yung mga kaibigan from other nation na, nag-backslide. Ibig sabihin nag-backslide, tumanggap na kay Lord, kung ano man yung nangyari, baka nahatak uli ng mga barkada, baka nagkaroon ng matinding problema, parang nawala na naman. So, nag-slide back. Nagkandadulas-dulas at i-restore. Alam niyo ang nangyari? Na-accident yung kanilang kotse at siya naman. So, mabigat ang nagdali itong tatay. Lord, ginagamit mo yung anak ko, ganyan. At kaya siya pupunta doon for a purpose. Meron yung hanggang sa naalala niya. Matagal-tagal. Hanggang sa naalala niya, after so many years, naalala niya, may sinabi nga pala. So sabi dito, he remembered yung sinabi ni Andrea sa kanya kasi nung buksan niya yung envelope, yung folder, yung envelope, yung saan nakaipit sa Bible, alam niyo nakasulat yung kanyang funeral service, kung paano siya i-living. Request niya. Nagulat siya. Alam na ni Andrea, 26 years old, alam niya na siya mamamahal. Alam niya na ang purpose niya. Alam niyo, meron isang pastor tayo dito, si Pastor Perseus sa Agora, na bumili siya ng motor, na natira sila sa Cavite, pero dito ang church nila. So, siyempre, meron ka ng bahay sa Cavite, so, gagawa niya, bumili siya ng motorsiklo, at isang araw, dinala niya yung kanyang anak na ang pangalan ay Sandy. Adala, Sandy, praise, papuri. Ang pangalan, maganda pa pangalan ngayon eh. Minsan Mercedes, Honda, Mercedes-Benz. Ang pangalan nito, tapos sinabi niya, 14 years old na babae. Nabalitaan na lang namin na aksidente. At ang nangyari sa aksidente nung aming malaman ay ito. Pauwi na sila, okay na, galing na dito sa Nagotas, at nandun na sa Cavite, pauwi na. At nagdadaan-daan na lang sila sa daan yan. Na may sumusunod sa kanila na isang kotse. May dumaan bigla na isang bus na kung paano nangyari ba aaring mayroong makakasalubong dahil kinakailangan nakat sila ngayon at talagang itatabi sila. Ang nangyari, hindi lang sila tumabi. Ang guantes ni Pastor Perseus ay naubod sa kanyang paglipad. Ngayon yung kanyang anak na nasa likod, saan napunta? Tumilakon din, naka-helmet. Pero kumbaga ang nangyari,
Later, nalaman niya na tinamaan pala itong leeg. Hindi rin na ano ng helmet.